Parang nasa roller coaster na naman ngayon yung nagiging run nitong Lakers sa Western dahil sa sunod-sunod na problema at pagkatalo yung nakuha ng mga to. Meron silang 4 wins and 8 lose sa 12 games na nangyari. At halos 10 games na lang rin yung natitira sa mga to bago ang postseason games. Tapos ngayon itong si Austin Reeves na isa sa nagiging secondary scorer nila ay nagiging questionable pa ngayon sa magiging laban nila kontra dito sa Memphis dahil sa ankle injury nito na iniinda. Last game kontra pa dito sa Bulls na mismong tumalo sa kanila ng 2 beses ngayon. Yan din kasi mismo yung dahilan kung bakit nasabi ng mga analyst na ngayon ay nakakaranas ng roller coaster itong Lakers para sa Western Conference dahil nga sa ups and downs na nangyayari sa mga to na ang mismong dahilan nga ng bagay na yan dahil sa kakulangan ng mga to sa consistency at unhealthy roster na mismong nangyayari sa kanila ngayon bago ang postseason games. Halos lahat na rin kasi ngayon ng team nakakaranas ng bagay na yan at nagiging concern nila yan, yung mga injured player. Yan na rin kasi mismo yung nagiging sign na papalapit na talaga ang postseason game. Nagkakaubusan na ng mga star player sa bawat team. Yung magiging laban naman na to ng Lakers kontra sa Grizzly yung magde-decide kung sino yung babagsak ngayon sa top 5 seed para sa Western dahil tiebreaker yung dalawang team na to mula sa 44-29 win-loss record. Tapos ang Memphis pa ngayon nagdesisyon na sibakin itong head coach nilang si Taylor Jenkins na isa sa mga top coaching candidates na even na dinala nga raw yung mga to ngayon sa magandang pwesto sa Western tinuluyan pa rin nila yung long-term coach nila na to na mismong magiging problema nga ngayon dito sa team ng Memphis Grizzly at pwedeng maging advantage siya ng Lakers ha. At itong si Morant pa ngayon nagiging questionable kung makakapaglaro kontra sa Lakers na isa mismo sa importanteng games nila ngayon dahil magkakaroon talaga ng agawan sa pwesto yung mga to para sa top 4 seed. Ang isa sa kino-concern nga ngayon dito ni JJ Redick sa Lakers ang inconsistency nila pagdating sa opensa at depensa. Sa huling 10 games kasi ng Lakers, meron silang offensive ratings na 111.6 at defensive ratings naman nila na 109.5 with Luka and Lolo Bron sa game. Bumagsak rin kasi ngayon ang turnover ng Lakers mula sa 14.8% na nakikitang dahilan kung bakit bumagsak yung offensive rates ng mga to ngayon. At nakikita mismo sa 8 losing games nila sa 12 games na yan. Yan din mismo yung nakikitang sumira ngayon sa magandang rotationing ng Lakers mula sa opensa at depensa. Ang Lakers kasi ngayon tumaas lang ang field goal mula sa 47.1% kumpara last February na 42.3% at collectively 35.6% from 3 ngayong March kumpara naman sa 32.6 nila from deep mula sa February. Kaya mas tumaas talaga ngayon yung offensive nets nitong Lakers. Pero bumagsak nga yung mga to dahil sa turnover per game nila na 14.8% ngayon kumpara sa last 2 months ago na 12% lang ang nakuhang turnover ng mga to. At dyan din nila mismo nakuha mga pare ko yung 8 straight victory nila. Yan na rin yung isa sa mga problema kung paano nila mababalik yung magandang transitioning nila sa game na nawala. Nandito na rin naman tayo sa usapang transitioning. Ang Lakers kasi last 2 months ago merong 19.2 points per game pagdating sa transitioning points na bumagsak ngayon sa 12% na lang mga pare ko. Yan yung pagbagsak na nakikita ng mga analyst sa Lakers na dahilan din mismo ng pagbagsak nila pagdating sa defensive and offensive ratings na nagdadala ngayon sa Lakers sa pang-4 na seed na mismong nakikitang kailangan ng mga to na resolbahin bago ang postseason games na parating.